Hindi naman mandate ng ombudsman silang kinakailangan daw ma-forensic. The law does not require a forensic. Ikumpara mo lang. It can be considered, it will be equivalent to the best evidence rule. Sabi ni Senate President Tito Soto, pinadala nila sa Blue Ribbon Committee ang report dahil hindi naman talaga ito dapat sa opisina niya pinadala. It has been submitted to my office, then it's unofficial. Kasi dapat magsasubmit ang minority report sa pagkatapos ng committee report, isasubmit yun doon sa Bills and Index, hindi sa akin. Pagkatapos yung committee report, iba naman to sa minority. Ang pinag-uusapan nila dito yung files. No, magkaiba sila magkaiba sila ng opinion. Ano ba, tatagal na nilang veterano, di ba? Ang tatagal na nilang legislator, Bakit sa Senate President's Office ipapadala? Pang media, ano silbi nun even a majority report, kahit anong Blue Ribbon Committee report yan, unless tinake up sa plenary, ay wala yan. It's simply a piece of paper. So sa makatwid, pasa na lang lahat. Yung sinasabi ko, pasa na lang natin sa ombudsman. Gagalit. Siya pa nagsasabing pang media. Allergic kayo? Hindi sinasabi ko At yan din yung sinabi ni Libiste. Allergic. Yung mga animal na talagang magkaroon ng Ghost Projects investigation. Kaya putol-putol Ano, magpapahinga na naman kayo ng 1 buwan. Tapos ombudsman na. Ay, sus. Sagot naman ni Soto sa pagkadismaya ng ilang minority senator sa pagdinig kahapon. Kanya-kanyang opinion You are entitled to your own opinion. Opinion ng iba, okay lang sapagkat nabuksan. Okay, di ba? Ngayon, merong mga mga nabitawan na pwedeng i-follow up in the next hearing. Kulang na oras Umattend sila sa susunod para yung mga kulang, mapunuan nila. Ayun, nako, nagalit na. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Eto na mga kababayan, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon. So napanood yung preview kay Boss Coach Soli. So komentaryohan mo na rin to bago tayo manood ng full video. Mga kababayan, eto na nga sinasabi natin, no? Ang paghihiring na ito ay puro mga kabulustugan lamang. Pagpapakitang tao sa mga tao na sabihin nila na gumugulong ang kaso. Pero tukoy na ang mastermind, natumbok na. Pero ang mga demonyong mga kasabwat ay nililiko-liko tayo mga kumare. Anak ng tipaklong. Ginagawa tayong mga tanga. Ngayon, tumbok na siya. Mga kababayan, tumbok na sila ni Senator Marcoleta. No, pero itong si Pinky Lacson ay umiiwas. Grabe, no? Itong si Pinky Lacson talaga isa rin to sa tingin natin, isa rin to sa mastermind na kung bakit ay hindi dapat mahuli ang pinaka-boss niya, no? Biruin mo, nagdala ng ng mga witnesses, no, ng mga nakatikip yung mga muka. Tapos siya rin naman na sumasagot. Dapat bakbakan mo yan, Pinky. Nako, kaya pala sinasabihan ka ni Amy Marcos na sabunutan na lang daw kayo, sabunutan. Bakit bigla ka nag-react? Sabi mo ay hindi ka bakla. No, papatunayan mo na hindi ka bakla kay Amy. Nako po. So ito mga kababayan, ito ang mahirap ngayon dahil nga po ay sa pag-iimbestiga, no, na para matukoy itong si Martin Romualdez, no, si Tambaloslos, no. Talagang iniiwas talaga ni ni Pinky. Ni Pinky ang mga investigasyon. Kaso ito si Senator Marcoleta wala naman siya magawa. Pag sinabing stop the hearing, stop the meeting, wala na. Kasi natutumbukin tutumbukin na mismo mga kababayan yung mastermind, pero pagka napupunta na sa pangalan ni Tambaloslos ay next month na naman. Demonyo talagang mga ito, no? Wag na kayo mag-hearing. Alam nyo mga kabayan ko, no, kahit na mag-hearing pa dyan, at kung ang mga nakaupo naman dyan ay mga kasabwat, ay walang mangyayari sa hearing na to, no? Alam na natin kung sino na pero sila, ginagawa nilang tanga ang mga tao. Alam din naman nila kung talagang sino na Diyos ko naman.
O biruin mo ha, yung bahay na tinuturo, no, na nandun tinatambak yung mga pera. Doon na inaano ni Gutesa. Oh, 'di ba? Talagang kulang pa rin daw ang ebidensya. Nasaan na si Gutesa ngayon, na? Oh, sir, natapalang ka na rin ba ng pera o nagtatago ka lang dahil delikado ang iyong buhay? Kala ko ba ang mga katulad nyo po ay manatapang? Ba't nawala na? Pinatahimik ba ito? O binayaran din ba? O ako nagtatanong lang mga kababayan ko, kasi ba't ayaw nyo nang ipatawag to? Nagtatago na rin ba? My goodness! Hindi ba? Mga kababayan, ang nangyayari sa ngayon sa investigasyon, hindi malabong mahuli. Sa akin malabong mahuli po talaga ang mga mastermind. Kahit tumbok na yung mga yan, ay talaga naman iiwas talaga ng mga kasabwat, no? Nakapaligid lang naman din sa mga kasabwat, hindi sa may paligid lang nila eh. Kaya pagka naghihiring yan, pagbaba na si Senator Marcoleta, yung mismo nga kasabwat, may ipagtatanggol yung kasama niya. Siyempre, kung nakatanggap din naman talaga, no, siyempre, pagtatanggol mo yung mastermind, dahil pagkayang mastermind na yan, ay nahuli o talagang mapaparusahan, ikakanta yan. Di ba? Ikakanta kung ito man si Pinky Web, si Pinky Lacson ay kasabwat, wala, ikakanta yan. Kaya itong nasa baba ay talagang kailangan niyang ipagtakpan itong kanyang mga boss, mga kumare ko. Hindi ba? Grabe, no? Ang nangyayari mga investigation talaga, pinapaikot na lang tayo. Ginagawa tayong tanga. Pero kahit naman sabihin nila na tanga-tanga tayo, mas tanga sila. Kasi alam na natin, tumbok na natin kung sino talaga ang gagago sa mga tao. Hindi ba? Itong si Tito Soto, pumapalag na, galit na si Tito Soto. Hindi ba? At least nagkakaroon daw ng investigasyon. Tigilan nyo na yung investigasyon nyo na yan. Ginagawa nyo lang din mga tanga yung mga sarili nyo at mga tao na alam na naman namin na ang mga mastermind ay nandyan lang at ay pinoprotektahan nyo. Kasi kitang-kita naman sa mga hearing eh. Di ba? Kita nyo si Senator Marcoleta, mga kababayan, gigil na eh. Sabing ganun, bakit ay kulang ang tanong? Bakit ganito? Hindi ba? Kaso mga babayan, wala tayong magagawa kung si Senator Marcoleta, tumbok na tumbok niya na yung mga dapat itanong at kung sino ang mastermind ay bigla na lang ini-stop yung hearing. Di ba? Demonyo talaga mga to. Grabe, no? Wala, hindi magbabago yan. Hintay na lang natin kung ano pa ang mangyayari. At ay hanggat nandyan yung mga kasabwat, mga kababayan ko, parang pinikula lang yan eh. Hindi ba? Patulad niyan si Bong Revilla, di ba? Na nahuli na. Parang pinikula yan eh. Yung bida pinakulong. Oo. Kasi nga itong bida pinakulong dahil marami nang nalalaman. At para manahimik ipakulong. Parang pinikula, di ba? Ngayon itong si Bong Revilla, pag nakawala ito, gaganti yan. Di ba? Sa pinikula, di ba? Nakikita niyo yung mga pinikula ni Bong Revilla. Pag siya ay nakawala at pag siya ay nakatakas sa kulungan, ay maghihigante. Hintayin natin yan ang paghihiganti ni Bong Revilla. Oo. At ay 2028 alam na. Alam na kung sino talaga ang dapat ay balaltan ng buhay. Yung mga pinatakas, pinakawalan dahil ay may mga kasalanan, dahil nung si Marcos ay naupo ay pinakawalan. Hindi ba? Ibang klase ngayon. At ay sinasabi pa ni Marcos Jr., siya daw ang dahilan kung bakit nalaman at naimbestigahan yung mga flood control scam o dahil sa kanya. Dahil sa iyo, Bongbong Marcos, kaya nagkaroon ng ganyan dahil hindi sila takot sa iyo dahil ikaw yung boss eh. Sino ba naman ang gagawa niyan kung ang boss ay walang kinalaman? Hindi ba? Parang pinikula yan, Meng. Hindi yan pwedeng gawin ng nasa baba kung ang sa taas hindi niya alam, wala siyang basbas. Naku po, Diyos ko naman. Tawag dito, parang yung ginagawa talaga tayong walang pinag-aralan, walang utak, 'di ba? Kitang-kita nyo naman mga kumare ko na talagang binababoy lang talaga nila yung batas. Ang pinapakulong nila yung maliliit, pero yung mga mastermind ay hindi nila kailangan ilaglag dahil nga sa pinikula, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, sa pinikula, pagka yung mastermind ay nabuko at ay nahuli at managot ng kanyang kasalanan, itong mga nasa baba ay ituturo niya. Pinikula, di ba? Pinikula lang yan, mga kababayan. So ganito, panoorin natin itong full video kay Coach Oli. Isa sa Banateros brothers na talagang malupit kung bumanat.
So dinagdagan natin ng komento, syempre, para mas malupit itong ating reaction video o ano pang hinihintay mo mare. I-play mo yung video na to hanggang sa dulo. Kasi ang susunod, mas malupit na Banateros Brothers na si Coach Oli. At kung magustuhan mo itong video na to, mga kumare, mga sir ko dyan, don't forget to like and subscribe. Baka hindi ka pa nakasubscribe dyan. I-share na lang sa mga kumare natin kasi malupit itong video na to. Ano pang hinihintay mo? Play mo na yan, boy! Let's go! Diinan nyong mabuti ito. Huwag nyong kakalimutan. Ikalat nyo po sa YouTube. Ikalat nyo po sa Facebook. Kung meron kayong TikTok, ikalat nyo sa TikTok. O kung meron kayo kung ano man. Kung may basurahan kayo, ikalat nyo rin sa basura. Lahat po ikalat nyo. Idikit nyo sa mga kotse nyo. Dahil dito, tumbok na po si Bongbong Marcos. O wala na siyang kawala dito. Lahat po, lahat po ng mga tinatawag nilang mga witnesses, mga kahit palpak na witnesses, itinuturo patungo kay Saldico or patungo kay Tambi or patungo doon sa may question mark. At alam naman natin kung sino tong question mark na ito. Sige nga. Pakisabi kung doon sa mga hindi nakakaalam, sino itong nasa question mark? Sige, ilagay nyo sa comment section. Hindi nyo kilala? Lagay nyo. Sino yung question mark na yan? Okay? Ako po yung nagpapaalala. Konting lambing po. Baka pwede po. Makasubscribe po kayo. Pakicheck nyo kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa akin sa YouTube. O i-click nyo lang yung subscribe button. Libre po yan. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic. Flood control scandal. Malinaw na nakaturo raw kay dating House Speaker Martin Romualdez ang pananagutan base sa ilang nagsalita sa mga hearing ng Tingnan mo to Tingnan mo tong loko-lokong Bernardo na ito. Kung sino ang itinuturo. Pero hindi niya itinuro si Speaker. Dapat bang paniwalaan tong animal na to? 'Di ba? But anyway, itinuro niya si Saldico. Pero didikit din yan eh. Hindi po pwedeng makakagalaw tong isa pang animal na ito kung walang mas malaking animal. Kung walang crocodile. Mas malaking buhaya. At yung pinakahari ng buhaya yung question mark. Di ba? Hindi ka paniwala. Sa lahat ng mga nagtistigo ito lang yung walang itinuro eh. Kaya naman, Kaya naman, tong animal na ito ang kinuha. Ito ang binigyan ng hinihingan si Diskaya. Pinapasok sa Witness Protection Program, hindi pinapasok. Ito yung kompleto. Ilalabas lang natin. Natin mo. Sinong ipinasok nila? Yung hindi itinuro si Saldico. Ay hindi tinuro si Tambaluslos. Ang dapat pinapasok dyan, si Diskaya. Yan ang reliable na witness. Nagturo lahat, pati si Gutesa. Although si Gutesa tumanggi talaga. Kaya itong Bernardo na ito, peking witness to. Subukan mo ituro niya si Tambi. Hindi na to gagawing state witness. Ito po mga kababayan, ito'y maliwanag. Ito'y malawakan. Malawakan po itong pagtatakip doon sa mastermind. Sino pa ba mastermind? Itong si Tambaluslos na ito at saka itong si question mark. Kaya dapat yung mga witnesses na inililigtas si Tambi bitayin. Yung mga politiko na nililigtas si Tambi bitayin. Yung mga vloggers na nililigtas si Tambi bitayin. Kumikitang malaki yan. Pangkabuhayan yan, mga animal yan. Blue Ribbon Committee. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya at mababasa niyo doon sa kanilang mga testimonies individual. Talagang, for example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggitin ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Kaya nga, di ba? Bakit si Bernardo? Hindi itinuro. We are watching you.
Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Romualdez. Asan ka na, Romualdez? Hindi ka na makapagpakita sa camera kasi baka nangangayayat ka na. Hindi natin alam. May cancer na ito eh. Ay nako, ang laki po ng ang laki po ng epekto sa katawan, pangangatawan ng tao. Kita nyo yung huling nagpakita yan, nangayayat. O, hindi na siya mukhang haring crocodile. Base sa 576-page report, ang iba pang nadiin sa mga pagdinig, kabilang sina dating Congressman Zaldico, dating Senador Bong Revilla, Senador Joel Villanueva, Teka muna, mainto tayo dyan. Dyan muna, ha? Alam mo, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya pinag-initan to si Bong Revilla eh. Isipin mo, wala si Tambi, wala si question mark. Pinag-initan lang to si Bong Revilla. Tapos yung nagturo sa kanya, hindi pa reliable witness. At isusunod niya nila dyan, si Villanueva. Anong dahilan? Pamatay sunog. Pamatay masamang balita. Villanueva, dating DPWH Secretary Manny Bonoan at 17 kongresista ay maaari nilang kasuhan kung mapatunayang nagkasala sila. Isa pa yan, kongresista. Bakit wala yung mga kongresista? Yung kongresista nando doon, ba't ito balita? Yung mga kongresista, meron bang napakulong? Meron bang pinatawag? Wala raw sapat na ebidensya para kasuhan sina Senador Cheese Escudero, Jinggoy Estrada at dating Senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay. Ito buti kasi buti nakaligtas itong mga to dahil alam naman natin pag kinapos sila sa diversion, baka madamay na rin itong mga ito. Siyempre, normally talaga, mas malaking balita, mas pantakip. 'Di ba? Kaya nga una, si Atong Ang inano din eh, 'di ba? Siyempre, obviously, mas sikat ang senador. Kaya hindi nila pinapansin yung mga congressman eh. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng lahat ng nabanggit. At nang tanungin kung sino ang pinakamataas na opisyal na panukala nilang kasuhan, Merong question mark nga sa makikita nyo rito yung Alam mo, kung hindi mo kilala tong question mark na ito, katanga mo na lang. Ha? Katanga mo na lang. Ako talaga duda ako. Okay? Mag-iingat. Patuloy ako nag-iingat kasi po may mga kampo na antay dito sa magpinsan. Pero nililigtas si Tambi. Delikado po yan. Alam mo, nasa payroll. Ingat po tayo dyan. Some of them, may duda ko. Some of them, kilala ko. Lagay nyo nga yung mga pangalan dyan na ang mga politiko na hindi kayang tabigin si Tambaloslos. Pati vloggers, galit na galit kay Bongbong, pero hindi matabig si Tambi. Lagay nyo dyan, lagay nyo sa comment section. Diba? Yung iba nga, DDS pa raw. Pero lab na lab, si Tambi hindi banatan. pirmado ng 6 sa 9 na minority senators ang report na isinumite sa Office of the Senate President noong December 10 dahil dismayado nila sila sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee noon. Dismayado raw sina Marcos na hindi dumalo sa pagdinig kahapon at si Marcoleta sa naging takbo ng pagdinig. Hindi raw na-maximize ang paghaharap ni na dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na siyang nagturo kina dating DPWH Secretary Manny Bonoan at dating DepEd Yusek Tryjiv Olaivar. Hindi raw masyado nabigyang pansin ang Cabral Files. Pare-pareho lang. Sila na rin ang sumasagot para sa dalawang kasambahay. Wala rin na bunyag. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit o makaka-offend sa aking mga kasamahan. Pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan nito. Alam mo, may tama dito si Amy. Naalala nyo, doon sa mga nakapanood, kung hindi nyo pa napanood yung vlog ko kahapon, ay panoorin nyo. Diniscuss ko na po yan. Ako, sinasabi ko, wala pa tong minority report na ginawa nila Marcoleta, nila Amy, at saka nung mga ibang hindi kayang pilipitin ng leeg, itong si Tambaloslos. Sinabi ko kahapon, walang kwenta. Walang kwenta yung ginawa nila dyan sa Pinky Ribbon investigation. Bakit? Napalayo tayo sa mastermind eh. Yun yung paulit-ulit kong pinupunto.
Anong klaseng investigasyon kung lalayo tayo sa mastermind? Kaya tayo mga Pilipino, wag tayo magpapaloko. Maglalabas at maglalabas sila ng mga malalaking balita. At magkukulong sila at magkukulong ng malalaking tao para hindi matunton, hindi makulong yung totoong mastermind. At alam na natin yung dalawa. Yan na nga itinuturo na si Romualdez at saka si Question Mark. Sinabi ko na po yan kahapon. Ngayon, lumabas itong minority report. Pati sila dismayado sa ginawa nitong sila Pinky. Sabi ko, bakit paikot-ikot tayo? Bakit sagot ng sagot si Pinky? Mamaya ipapakita ko sagot ng sagot si Pinky. Hindi naman siya tinatanong. Kabaklaan talaga ng mama na yan. Ay di ba? At saka bakit sabi ko, papunta na ron, papunta na tayo doon, bigla yung pinuputol. Anak ng teteng tong mga to. Wala talaga. Imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot, ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Parang baliktad na eh. Sinabi ng DPWH, this is a public document. So sabi ko, how do you validate that? How do you authenticate that? Alam niyo sinabi niya? Tinuro ang ombudsman. Turuan na eh. Ayan, binanggit ko rin yung kahapon. Turo kayo ng turo. Meron kayong iniimbestigahan dito. Bakit hindi nyo i-validate? Yan yung sinasabi Tugma ba yung files ni Leviste tsaka yung files ng itong DPWH? Itutugma lang naman. Ang daling kasabihin niya. Lahat. Pasa kay ombudsman. Pasa kay ombudsman. Pasa. Alam naman natin niya si ombudsman. Aram naman din natin ang karakas niyan. But anyway, di ba? Wag na kayo mag-blue ribbon. Ako sa akin lang, tigil-tigilan nyo na investigasyon kung lahat ipapasa nyo sa ombudsman. Ngayon pa lang ipasa na natin lahat sa ombudsman. Gusto nyo pati asawa nyo ipasa nyo na sa ombudsman, mga animal. Pasa kayo ng pasa, turo kayo ng turo. Parang gusto nyo gawing tagapagligtas. Ito si Boying. Hindi ba? Hindi naman kailangan nun. Meron kayong separate responsibilities. Anong purpose nito? Di ba? Ngayon lang tayo. Kailan ba nauso lahat ng iimbestigahan pasa sa ombudsman? Pasa sa ombudsman. Kahit sa Senate hearing. Di anong purpose nyo? Kung ako iimbestigahan nyo, sasabihin ko sa inyo, pasa nyo na lang sa ombudsman, mga animal kayo. Imbitahin ako sa hearing na yan? Sabihin ko, pasa nyo sa ombudsman. Pati asawa, pasa nyo na rin. Lalo ko sakit sa ulo. Hindi, wag nyo papasa yung mga asawa nyo, Delikado yung mga girlfriends, boyfriends, pwede. wag. Delikado yun sa ombudsman. Nakaw! Hindi naman mandate ng ombudsman silang kinakailangan daw ma-forensic. The law does not require a forensic. Ikumpara mo lang. It can be considered, it will be equivalent to the best evidence rule. Sabi ni Senate President Tito Soto, pinadala nila sa Blue Ribbon Committee ang report dahil hindi naman talaga ito dapat sa opisina niya pinadala. It has been submitted to my office, then it's unofficial. Kasi dapat, magsasubmit ang minority report, pagkatapos ng committee report, isasubmit yun doon sa Bills and Index, hindi sa akin. Pagkatapos, yung committee report, iba naman to sa minority. Ang pinag-uusapan nila dito yung files. No, magkaiba sila magkaiba sila ng opinion. Ano ba, tatagal na nilang veterano, di ba? Ang tatagal na nilang legislator, Bakit sa Senate President's Office ipapadala? Pang media. Ano silbi nun even a majority report, kahit anong Blue Ribbon Committee report yan, unless tinake up sa plenary, ay wala yan. It's simply a piece of paper. So sa makatwid, pasa na lang lahat. Yung sinasabi ko, pasa na lang natin sa ombudsman. Gagalit. Siya pa nagsasabing pang media. Allergic kayo? Yung sinasabi ko At yan din yung sinabi ni Leviste. Allergic. Yung mga animal na talagang magkaroon ng Ghost Projects investigation. Kaya putol-putol magpapahinga na naman kayo ng 1 buwan. Tapos ombudsman na. Ay, sus.
Sagot naman ni Soto sa pagkadismaya ng ilang minority senators sa pagdinig kahapon, Kanya-kanyang opinion eh. You are entitled to your own opinion. Opinion ng iba, okay lang sapagkat nabuksan. Okay, di ba? Ngayon, merong mga mga nabitawan na pwedeng i-follow up in the next hearing. Kulang na oras eh. Umaten sila sa susunod para yung mga kulang, mapunoan nila. Ayun, nako, nagalit na. Meron na naman binanatan. Ha? Ikaw naman kasi, Aimee, mag-attend ka rin. Oo. Di ba? Para madali kang ipagtanggol. Kasi, syempre, butasan yan eh. Ganyan talaga pag kami mali, bubutasan ka niyan. Hindi na yan pupunta doon sa... Di ba? Anong pinaka-question dito? Bakit napalayo tayo? Anong klaseng hearing yan? Bakit tayo napalayo? Kay Tambaluslos. O anong sagot niya? Umatin ka kasi. So, butasan. Kaya Aimee, pumasok ka. Ngayon, pag hindi ka pinagsalita, pag hindi ka rin makapagtanong, hindi ka pinayagan ng kung ano-ano, ay di sa kabakbakan natin sa media, bakbakan mo. At least meron tayong bala. Di ba? Kasi gagamitin nga. O, sabi, kulang na kulang sa oras. Galit na si Tito Soto. Kulang na kulang sa oras. Halatang halata ka naman, Tito Soto. Kulang na kulang sa oras. Kaya, sa iba, Blue Ribbon, sa susunod na Blue Ribbon hearing, pag-uusapan yung mga hindi natalakay. Diyan na nga, naghanap-harap na sila Bonoan, sila Bernardo. Dapat ginisan nyo na. Kasi pag ginisa mo yan si Bernardo, pupunta yan sa mastermind. Ang problema, nagamit yan si Bernardo para iligaw. Pambihira kayo. Obvious na obvious eh. Hindi lang yan, pati nga yung mga kasambahay di umano, hindi na busisi ng maayos. Tapos sasabihin nyo sa next hearing. Pustahan tayo next hearing, lalo tayong malayo dun sa mastermind. Lalo na yung state witness, hindi nyo hahayaang mapabusisi din. Bakit? Magkakabuhol-buhol eh, masasabi niya ng totoo. At alam naman natin yung totoo, pinoprotektahan nyo, di umano. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan din natin, may connection po ito. Ituloy po natin ang usapin doon sa itong minority report. At malawak po kasi ito eh. Marami silang kina-question, nakapalpakan nitong pinky ribbon. So pag-usapan po natin yan. Ang mabigat na puntong binanggit sa pagdinig ay ang 30 Tamarind Street, ang umano'y drop-off point ng 1 bilyong piso. Ayan, okay? Nakikita nyo, ibang-iba yung ebidensyang pinapakita ni Saldico kumpara kay Bernardo. Si Bernardo, puro dakdak lang. Puro dakdak. Ito may ebidensya. At nilalapag doon sa bahay sa Forbes Park. Kina-question, bakit hindi natin pinag-usapan? Alam nyo kung bakit? Sige, pag-usapan natin. Ngayon natin pag-usapan. Itong binanggit sa testimonya ni Zaldico na ayon umano sa kanya ay personal na itinuro ni Martin Romualdez. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Diba? Kasi itinatanggi hindi daw yung bahay ni Tambaluslos. So ang nangyari po parang, sinabi, hindi daw yung bahay ni Tambaluslos. Sino nagsabi? Mamaya ipapakita ko sa inyo. Hindi daw yung bahay ni Tambaluslos. Paniwalaan na lang. Dapat ginisa. Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez, tatapos na kami. Ayan. Ito babalikan ko yan. Pakinggan nyo kung paano nilabas ng SMNA yung balita. Nabanggit lang si Martin Romualdez, natapos na kami. Bakit? Kung binabanggit yan sa inyo ngayon. Kasi po, mamaya po, papakita ko sa inyo, iba ang pagkakabanat ng ibang mainstream media. Putol. Hindi maganda ang pagka-chap-chap. Yan ang style. Pero ibahin yung SMNI. Ulitin natin. Sige. Ang pangalan ni Martin Romualdez, tatapos na kami. Ayun. Alam mo, buong buod nung Blue Ribbon investigation na ganap, nabanggit lang ang pangalan
Itambaluslos natapos na kami. Nabanggit lang, napalapit lang doon sa mastermind, natapos na kami. Yun ang buod ng pangyayari kahapon. Batay sa Minority Report, maraming testimonya ang nagtuturo sa isang direksyon kay Martin Romualdez. Sukol ka na dito, Martin. Kaya nga sabi ko sa inyo, malalaman naman natin kung sinong pumuproteksyon dito. Pakadali. Pag ang politiko nilalayo kay Martin, pinoprotektahan yan. Pinoprotektahan. Pag ang vlogger nilalayo kay Martin, pinoprotektahan yan. Pag ang negosyante nilalayo kay Martin, pinoprotektahan. Check nyo kung sino-sino yung mga politiko, yung mga vloggers, at mga negosyante. Lagay nyo sa comment section sino-sino yan. Kailangan natin, yan, tulong-tulong tayo dito. Hindi kasi ginagawa tayong yung iba dyan, kumikitang payaman. Anong sabi sa amin? Di umano sabi sa amin, ang laki po ng kinikita niya mga yung animal na yan kay Romualdez. Papayag ba kayo? Sige pa rin na suportan nyo sa mga vloggers na kumikita lang kay Martin? Ito, di ko alam kung ito may katotohanan, pero ang balita sa amin, 1M pa ang bigayan, animal, amant. Ikaw, Choli, naiingit ka, hindi po. Hindi po, inoperan din kami niyan. Simula't simula, even before the election, ang tayo ng Banateros consistent. Yan po ang ipagmamalaki namin sa inyo. Never we supported Bongbong Marcos. Kabilang na ang pahayag ni Zaldico, Diskaya at iba pang testigo. For example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Gayunman ikinadismaya rin ng mga senador na hindi pa rin umano na ipapatawag Ay, ba't dumilim ako? si Romualdez sa kabila ng mga rekomendasyon ng ICI at DOJ noong mga nagdaang buwan. So, 2 buwan nang nakaraan, ICI at DOJ, sabi, kasuhan na si Martin at si Saldi. Ang Saldi ko, kinasuhan, pero si Speaker Martin Romualdez, wala pa rin. Diba? 2 buwan na, kakasuhan ng ICI, kakasuhan ng DOJ. Kakasuhan daw si Saldi ko at si Martin. Sino kinasuhan? Animal. Si Bong Revilla. Tapos si Saldi ko. Si Tambi. Ligtas. Kaya sinasabi ko sa inyo ibang kalokohan nito mga animal na to. Ang kinasuhan sa halip kay Speaker Romualdez sa rekomendasyon ng ICI at DOJ ay si dating Senador Bong Revilla na naserban na ng warrant of arrest, si Senator Joel, si Senator Jinggoy. Nanindigan naman si Senator Marcoleta. Diba? Napunta sila sa senador. Villanueva, si Jinggoy din. Si Bong may warrant na. Bong Revilla. Papayag ba tayo sa katarantaduhang ginagawa nitong mga to? Niloko na tayo sa flood control. Niloko tayo sa ghost projects. Pati ba naman ngayon sa investigasyon, lolokohin pa rin tayo? Kaya naiinis ako dun sa mga pumoprotekta Ini-expose natin. Tulungan tayo. Expose natin yung mga vloggers na pumoprotekta kay Tambi. I-expose natin yung mga politikong pumoprotekta kay Tambi. Lantarang panluloko po yan. Na handa siyang harapin si Romualdez sakaling ipatawag ito ng Blue Ribbon Committee. I really relish the opportunity that he will be invited by the Blue Ribbon Committee. Yan. Alam mo, no choice No choice. Alam ko, mag-iingay tayo. Ako naniniwala. Sooner or later, they have no choice kung hindi ipatawag yan si Martin Romualdez. Gagalaw yan. Kailangan gumalaw ni Bongbong Marcos. Dahil madidiin si Bongbong Marcos sa takipan. Kailangan talagang ipatawag sa Blue Ribbon yan. Dapat nang gumalaw. Dapat mapatawag na yan. I'm sure. Mapapatawag din yan. Ako naniniwala ako sa hustisya
sooner or later, pagbabayaran ni Martin lahat ng kasalanan niya. And I promise you, you will not be disappointed in the questions that I'm going to ask him. Ang sarap pakinggan nun. And I promise you, you will not be disappointed. Alam mo, ako sa totoo lang, nung hawak ng Blue Ribbon, hindi ako disappointed. Ang ganda. Alam mo kung tuloy-tuloy ang investigasyon that time, nakakulong na si Martin ngayon at si question mark. Although, of course, hindi naman perfect yung investigasyon ni Marcoleta, ha? Lahat naman walang perfecto. Lagi kong sinasabi yan. Pero in totality, ang ganda ng investigasyon. Wala, ang layo talaga ni Pinky Lacson. Habang patuloy ang investigasyon sa Senado, nananatili ang tanong ng publiko. Tutuloy ba ang Blue Ribbon Committee hanggang sa pinakaugat ng umano'y anomalya o mananatili na lamang sa gilid ng usapin? Sa huli, inaasahan ng taong bayan na hindi pangalan, kapangyarihan o posisyon ang magiging hadlang sa paghahanap ng katotohanan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa
sa dulo, tangan ka pa rin Sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, yan o. Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.